Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Atoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ako nga pala si Atoy. Isang buhay na patunay na may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat ginagalaw, hindi dapat ginigising, at hindi dapat pinapakawalan. 28 taong gulang ako na mga sandaling yun. At ito ang kwento kung paano nagsimulang mamatay ang aming bayan. Nakatira ako sa isang liblib na baryo sa Samar. Isang lugar na dating tinatawag na San Pablo. Tahimik ang baryo namin. Napapaligiran ito ng makapal na halaman at matatandang puno ng nara at akasya. Makipot ang kalsadang lupa. Palaging puno ng tuyong dahon at nabaling sanga. Presko ang hangin. Payapa ang buhay. At simple ang araw-araw. Hindi marangya ang pamumuhay namin, ngunit sapat. At kung minsan may isang dahilan kung bakit magaan ang loob ng mga tao sa baryo, ito ay dahil kay Manggado. Si Manggado ang albularyo ng bayan, ang unang tinatakbuhan kapag may sakit, kapag may bangungot, o kaya naman kapag may aninong ayaw sumunod sa katawan. Halos 5 dekada na itong gumagamot. Payat lamang ang katawan. Kulubot ang kayumangging balat. At mahaba ang puting buhok na palaging nakapusod gamit ang pulang tali. Sabi-sabi, sinulid daw yon ng isang babaylan. Ang mga mata niya ang hindi ko malilimutan. Maputla na kulay abo. Na parang laging may nakikita. Mga bagay na hindi namin kayang makita. Maraming beses ko itong nakita na bigla na lamang tumititig sa kawalan. At kapag sinunda ng tingin ng iba ang direksyong tinitignan niya, wala namang makikita. Ngunit siya, parang may kausap o may binabantayan. Nakatira si Manggado sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Gawa yun sa kawayan at yero. At sa loob ay nakasabit ang samut-saring anting-anting. Mga kwintas na may buto ng uwak, bote ng langis, mga lumang orasyon na nakasulat sa kupas na papel, at piraso ng balat ng ahas, at mga sanga ng halamang hindi ko kilala. Sa gitna ng mesa nito, may isang sagradong kahoy. Ayon sa kanya, regalo ito ng isang engkantadong tikbalang bilang bayad sa panggagamot niya sa isang sugatang espiritu. Ako ang utusan niya noon, tagahakot ng tubig mula sa balon, tagakuha ng halamang gamot, tagasindi ng kandilang may amoy na hindi ko maipaliwanag. Matamis, mapait at nakakasulasok sa iisang hinga. Hindi niya ako tinuruan ng mga orasyon. Hindi rin niya ibinahagi ang mga ritual. Ngunit pinayagan niya akong manatili. At yun pala ang pinakamapanganib na bahagi. Isang umaga, malamig. Yung lamig na parang mayelong dumudulas sa bato. May sumigaw mula sa gilid ng kakahuyan. Tulong! Tulungan niyo kami! Si Manggado! Nagkagulo ang buong baryo. Ang mga tao'y nagsitakbuhan. May dalang sandok. May bagong gising. May mga batang umiiyak na parang ramdam na may masamang nangyari. Nadinig ko ang sigaw bago pa tuluyang makalabas ng bahay. Patay na si Manggado! Parang may sumakal sa dibdib ko. Nagbulungan ang mga tao.
May nagtatanong, may nagdududa. Paano mo nasabing patay? Ano ginagawa mo sa bahay niya na madaling araw? Sigurado ka ba na wala na siyang buhay? Tahimik lamang akong sumunod habang papunta kami sa kubo niya. At doon ko siya nakita. Nakahandusay sa sahig. Dilat na dilat ang mga mata. Walang kulay, walang sigla, na parang basag na salamin. Tuyong-tuyo ang balat niya na parang dahong nalanta. Walang sugat, walang pasa, wala ding dugo. Parang may humugot lamang ng lahat ng laman ng pagkatao at iniwan na lamang ang bangkay. Tahimik ang paligid, kahit ang hangin ay tumigil. Lumapit si Kapitan Toto at sinuri ang katawan. Walang senyales ng sakit. Walang palatandaan ng pagpatay. Wika ng kapitan. May isang residente ang nanginginig habang nagsasalita. Naku, hindi tao ang gumawa nito. May nilalang na kumuha ng buhay niya. Wika nito. Nagkatinginan ang mga matatanda. Takot na hindi nila ipinapakita kahit may bagyo o aswang. Alam naming lahat ang ibig sabihin nun. Kung ang pinakamalakas na albularyo ng San Pablo namatay ng gano'n na lang, may paparating na mas malakas pa. At wala nang magtatanggol sa amin. Dito na nagsimula ang lahat ng dilubyo. Matapos mailibing si Manggado, hindi na bumalik pa ang katahimikan ng San Pablo. Akala ko noon, ang katahimikan ay tanda ng kapayapaan. Ngunit nagkamali pala ako. Ang katahimikan ay naging hudyat ng paparating na kamatayan. Sa pagpasok ng bagong linggo, hindi na halakhak na mga bata ang bumungad sa umaga. Wala nang nagtatakbuhan sa plaza. Wala ding sigawan sa bukid. Sa halip, pabulong na iyak ang nadidinig mula sa mga bahay. Mga iyak na parang ayaw marinig ng kung anong nakikinig. Sa unang gabi, 3 bata ang sabay-sabay na nagising. Nangingisay sila sa kani-kanilang mga banig. Nakapikit ang mga mata. Ngunit tuloy-tuloy lamang sa pag-iyak. Umaagos ang luha sa kanilang mga pisngi habang may puting bula na lumalabas sa kanilang bibig. Isa sa mga batang ito si Dindo. 8 taong gulang, dating masigla at araw-araw tumatakbo sa bukid. Ngunit ngayon, nakahandusay na lamang sa banig, nangingitim ang labi. At ang dati bilugang katawan tila lumiliit na parang hinihigop mula sa loob. Mama? Ma? Mahinang pagbulong ng bata. Paulit-ulit na parang nagmumula sa malayong lugar. Pinupunasan ng mga magulang ang pawis. Nanginginig ang kanilang mga kamay. Ramdam ko ang takot sa loob ng kanilang tahanan. Isang lamig na hindi galing sa gabi. May amoy na parang mula sa napakalalim na balon. Malamig at mabigat. Parang hinihigop ang hininga ng lahat ng naroon. Hindi lamang ito simpleng sakit. Alam naming lahat yon. Hindi lang mga bata ang tinamaan. Sa kabilang dulo ng bayan, halos sabay-sabay na nagkakasakit ang mga magsasaka. Isa na rito si Mang Temyong, isang lalaking kilala sa tibay ng pangangatawan. At di minsan, hindi ko siya nakitang nagkasakit. Ngunit ngayon, nakaluhod siya sa sahig ng kanilang tahanan. Sumusuka siya ng itim na putik. Malapot, mabaho at gumagalaw. Nakita ko mismo kung paano kumilos ang sinuka niya sa lupa na parang may sariling buhay. Teka, bakit ganito?
Pabulong na tanong na matanda habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na ito normal. Sa paligid niya ang dating gintong palay ay nalanta. Matitigas na dahon, parang walang tubig kahit hindi naman tagtuyot. Ang hangin ay may lasang metal, kahit ang mga kalabaw ay nag-aatubiling lumapit. Tumatango at umiiling na parang may nakikita siyang ayaw nilang lapitan. Habang sa tabing dagat naman, nagbago din ang lahat. Ang dagat na dati malinaw at bughaw, naging maputla, parang binuhusan ng abo. Ang halakhakan ng mga mangingisda ay napalitan ng ungol ng sakit. Si June, isa sa mga mangingisda, bumalik mula sa laot na parang bangkay na naglalakad. Maputla ang balat, nanginginig ang buong katawan, at wala na ang ngiti niyang palaging nauuna bago ang salita. Pagkababa niya mula sa bangka, bumagsak ito sa buhanginan. Hoy Jun! Jun! Anong nangyayari sa'yo? Tanong ng isa. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip ay biglang umalsa ang balat niya. May mga bukol na gumagapang sa ilalim ng balat. Parang mga ugat na naghahanap ng labasan. Napaatras ang mga tao sa takot. Sa dagat, may humawak sa akin. Matapos yun ay tuluyan itong nawala ng malay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagigising. Araw-araw, may bagong nagkakasakit. Hindi tumitigil ang pangingisay. Hindi nawawala ang pagsusuka ng itim na likido. At walang gumagaling. Na parang may puwersang sumisipsip sa kaluluwa ng buong San Pablo. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Hanggat sa buto at balat na lamang ang natitira. Dumating ang mga doktor mula sa lungsod. Sinuri nila ang lahat. 1 linggo silang nanatili. Sa huli, iisa lamang ang sinabi nila. Hindi ito sakit. Hindi rin ito impeksyon. At hindi namin alam kung ano ito. Wika ng doktor. Napansin ko rin habang sinusuri nila ang mga pasyente. May malamig na hangin dumadapo sa batok nila. Kahit tanghaling tapat, nagsisitayuan ang mga balahibo. Sa mga gabi pagkatapos ng libing, nagsimula na meron akong nadidinig. Mga yabag, hindi mabilis, ngunit hindi magaan. Mabigat, parang paa na matandang hayop na matagal nang hindi nakakalakad. Mula sa bubong, dahan-dahan itong gumagalaw. Humihinto, saka magpapatuloy na parang may gumagapang sa ibabaw ng bawat bahay. Sinusukat kung alin ang mahina. Sa bahay ni Temyong, nadinig ko ang mga kalmot. Mahabang kuko ang gumagasgas sa kahoy. Kinakalbo ang pinto na parang balat ng patay na hayop. Maawa kayo. Maawa kayo sa amin. Iyak ng asawa nito habang iyakap ang mga anak. Walang sumasagot. Ngunit may malamig na ihip ng hangin na pumasok sa bahay. Sinuri ang bawat sulok, bawat hininga. At pagkatapos, tumigil. Mas lalo silang natakot. Sa buong bayan ay may mga tunog na nadidinig sa dilim. Halakhak na hindi gawa ng tao. Mababa, bulong, na parang diretsyong pumapasok sa loob ng tenga. At may mga mata. 1, 2, sumunod ay 6, hanggang sa hindi na mabilang. Pulang liwanag sa pagitan ng mga puno. Sa sulok ng dilim,
Nakatingin lahat sa iisang direksyon, papunta sa San Pablo. Ang sabi ng iba, mga alaga daw ito ni Mang Gado. Baka nakawala lamang nang mamatay siya. Ngunit hindi ako naniwala. Pero habang lumalala ang lahat, unti-unting lumulubog ang takot sa dibdib ko. At hindi ko alam na ang susunod na biktima pala ay sarili kong ina. Hindi ako nagkasakit. Sa gitna ng pagkamatay ng San Pablo, ako lamang ang nanatiling nakatayo. Noon, inakala kong swerte yun. Ngunit ngayon, alam ko na isa itong sumpa. Sa maliit naming bahay na gawa sa kawayan at kahoy, nakahiga ang aking ina sa lumang papag. Ang dati niyang bilugang muka ay lumiit. Ang pisngi ay lumubog at ang mga mata ay palaging nakapikit. Parang may unti-unting humihila ng lakas mula sa loob. Hindi na ito lumalabas pa ng bahay. Maingat din sa pagkain. Malakas pa siya noon. Kaya nang magkasakit ito, alam kong hindi yon basta-basta. Atoy, parang may humihigop ng hininga ko. Mahinang bulong sa akin ni ina. Pinilit kong umiti. Pinunasan ng malamig na bimpo ang noo niya. At sinabi kong pagod lamang yun. Nagagaling din siya. Pero may bahagi sa loob ko na nagsimulang manginig. Hindi nagsisinungaling ang aking ina. Hindi siya mahilig magdagdag ng kwento. Noong gabing yun, habang pinupunasan ko siya, may gumalaw sa gilid ng bintana. Una ang marahang pagaspas ng mga dahon. Pagkatapos, kalabit. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko at doon ko nakita. Nakabitin sa bintana ang isang nilalang. Gamit ang mahaba at manipis na daliri. Parang galamay na buto at balat lamang ang bumubuo. Kulubot ang balat nito. Kulay papel na nabasa at pinatuyo. Halos butot balat ang katawan ngunit ang tiyan ay lumulobos sa bawat paghigo. Ang mukha nito, kung mukha man yun, pinaghalong hayop at bangkay. Walang puti ang mga mata. Purong itim at basang-basa na parang may langis sa loob. Nakanganga ang bibig hanggang sa pisngi. Puno ng may itim at hindi pantay na ngipin. At humihigop ito. Hindi lang ng hangin sa paligid, kundi ng hininga ng aking ina. Sa bawat paghigop nito, humihina ang katawan ng aking ina. Lumiliit ang dibdib niya. Umaangat ang balat na parang hinihila mula sa loob. Hindi na ako nag-isip. Tumayo ako at sinugod ang nilalang. Nagulat ito nang suntukin ko ang muka. Umatras ito. Ngunit hindi tumakbo. Ngumisi ng nakakaloko. Isang ngiting masyadong malawak para sa balat nito. Parang tuwang-tuwa na may lumalaban sa kanya. At sa isang iglap, tumalon ito papasok ng bahay. Bumagsak ako sa sahig. Natabig ang planggana ng tubig. Umalingasaw ang amoy nito. Nabubulok na karne na binilad sa araw ng ilang linggo. Sumuko ang sikmura ko, ngunit pinilit kong tumayo. Nadinig ko ang pagbao ng mga kuko nito sa sahig. Habang papalapit, doon ko naintindihan ang katotohanan. Hindi sumpa, hindi sakit, at hindi dasal ang kulang. Isang halimaw pala ang pumapatay sa aming bayan. At marahil, ito din ang huling nakaharap ni Mang Gado. Lumusob ito sa akin. Tumilapon ako sa sahig. Nagliyab ang dibdib ko sa sakit. Sa isang iglap,
Nasa ibabaw ko na ito. Mabilis, malikot. Tumatama ang hininga nito sa aking mukha. Nanghina ang mga kamay ko. Parang may humihila ng lakas mula sa loob. Sa likod ko, nadinig ko ang pag-ubo ng aking ina. Gumagapang siya. Pinipilit na bumangon. At doon ay nabuo sa loob ko. Hindi dito. Hindi ngayon. Hindi sa harapan ng aking ina. Inabot ko ang lamparang nasa tabi. Binuksan ko ang gasera at itinapon ang apoy sa bunganga ng nilalang. Nagliyab ito. Naglabas ito ng alulong na hindi gawa ng mundong ito. Huwag kang lalapit sa nanay ko! Sigaw ko habang patuloy kong binubuhos ang langis. Parang uod na binudbura ng asin ng nilalang. Tumilapon ito sa dingding. Pinukpo ko ito ng kawayan hanggang sa mapalabas ng bahay. Hindi ito tuluyang namatay. Gutom, galit at buhay pa. Nang muling lumusob ang nilalang, handa na ako. Hinampas ko ito ng malaking kahoy at sinadsad sa poste. Kumapit ito gamit ang mako ko. Ngunit nilabas ko ang punyal na binigay sa akin ni Manggado noon. Isang beses lamang. Pinugutan ko ito ng ulo. Kinaladkad ko ang bangkay palayo sa aming tahanan. Papunta sa kagubatan. Ayokong bumalik ito. Ayokong lumapit muli sa aking ina. Bago ako tuluyang umalis, hinalikan ko ang noo ni nanay. Maayos din po ito, Nay. Babalik po ko pangako. Wika ko sa kanya. Iniwan ko ang tahanan, dala ang bangkay ng nilalang, at ang katotohanang wala na ang dating ako. Bagamat napatay ko ang nilalang na umatake sa amin, alam kong hindi yun nag-iisa. Ramdam ko ito habang hinihila ko ang bangkay nito papasok sa kagubatan. Ang bigat sa hangin, ang lamig na dumidikit sa balat ko, at ang pakiramdam na may matang nakasunod sa bawat hakbang ko. Hindi ako nilikha para dito. Hindi ako albularyo. Hindi rin mandirigma. Isa lamang akong utusan noon. Pero kung hindi ako kikilos ngayon, sino pa? Ang kubo ni Manggado, nakatirik sa gilid ng gubat, malayo sa ibang bahay. Kahit patay na ito, parang may presensya pa rin sa paligid. Hindi proteksyon, kundi babala. Huminto ako sa harapan ng pinto. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ang kahoy. Gusto kong umatras, takasan ang lahat, at magkunwaring hindi ito nangyayari. Ngunit naalala ko ang aking ina. Ang mga batang nangingisay, ang mga magsasakang sumusuka ng itim na putik, at ang mga mangingisdang hindi na nagigising. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumalubong kagad ang amoy. Pinaghalong tuyong halamang gamot, lumang papel, nasunog na insenso, at katas na mga bagay na matagal nang hindi ginagalaw. Amoy ng alaala. Sa bawat hakbang ko, bumabalik ang bawat araw na inuutusan ako ni Manggado. Maghugas ng bote, maglinis ng mesa, magsindi ng kandila. Noon, hindi ko naiintindihan ang ginagawa niya. Ngunit ngayon, alam kong bawat kilos ay merong dahilan. Sa ilalim ng mesa, may nakita ako na isang kahon. Gawa ito sa lumang kahoy ng nara. Balot ng lubid na gawa sa buhok ng kabayo. Itim, makapal, at hindi basta-basta napuputol. Alam ko ang kahong yun. Maraming beses ko na itong nakita.
Ngunit ni minsan ay hindi ko nabuksan. Ngayon, ako na lamang ang natitira. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang aklat. Balat ng baka ang pabalat. Mabigat, makapal. Ang mga pahina ay kulay kape. Marupok. Parang kaunting galaw na lamang ay maglalaho na. Sa unang tingin pa lamang, alam kong sulat kamay ito ni Mang Gado. Puno ng simbolo, mga orasyon, mga guhit ng mga nilalang na ayaw kong makilala. At sa bawat pahina, may babala. Kaliskis ng ahas, pinatuyong dugo, buhok ng tao. Ngunit ang huling pahina ang nagpayanig sa buong katawan ko. Sa pamilyar na sulat kamay niya, nakasulat. Kapag namatay ako, babalik sila. Panahon na lamang ang hinihintay nila. Wika sa sulat. May mantsa ng dugo sa ibaba ng pahina. At sa gilid, may nakasiksik na anting-anting. Bilog. May ukit na bituin at 7 dila. Balot ng piraso ng balat ng ahas. Amoy insenso pa rin kahit matagal na. Binasa ko ito. Isinalaysay ni Mang Gado ang kabataan niya. Panahon na may 3 nilalang na naghasik ng lagim sa San Pablo. Ang halimaw na hindi humihigop ng dugo o laman, kundi ng hininga at sigla. Mag-isa niyang hinarap ang mga yon. Ang una, itinali niya sa pinakasagradong puno sa gitna ng bayan, gamit ang buhok ng tikbalang at mga sinaunang dasal. Ang ikalawa, ikinulong niya sa kuweba sa paanan ng bundok. Tinakpa ng 3 bato at orasyong hindi na dapat bigkasin. At ang huli, ang pinakamalakas, binagsak niya sa isang napakalalim na balon at binantaya ng 9 na buwan, gabi-gabing dinadasalan. Ngunit may isang linya na mas tumimo kesa sa lahat. Hindi sila namamatay. Nakakulong lamang sila. Wika sa sulat. Napalunok ako. Ako na ngayon ang magbabantay. Kinuha ko ang lubid, ang aklat, at ang mga anting-anting. Binalikan ko ang bangkay ng halimaw na napatay ko at iniwan ito sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ramdam ko na may sumusunod sa akin, ngunit hindi ako lumingon. Hindi na ako pwedeng umatras. Sumandal ako sandali sa poste ng kubo. Huminga ng malalim at nagsimula ang paglalakbay. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naglakad. Ang oras ay parang natunaw sa pagitan ng mga puno. Habang papalalim ako sa gubat, unti-unting nawala ang mga tunog. Wala nang kuliglig. Wala ding hangin. Kahit ang yabag ko ay parang nilulunok mismo ng lupa. Ang unang lugar, ang pinakasagradong puno ng San Pablo. Ang sabi ni Mang Gado, dito niya ikinadena ang unang nilalang. Ang sabi din nito, ito ang pinakaunang susubok sa loob ng sino mang lalapit. Nang makita ko ang puno, nanikip ang dibdib ko. Napakalaki nito. Mas malapad pa sa 3 taong magkakahawak-hawak kamay. Ang mga ugat nito, nakausli sa lupa na parang mga ahas na pilit umaahon. Kahit gabi, ramdam ko ang bigat ng presensya nito, na parang may mga matang nakadilat sa loob ng kahoy. Sa likod ng puno, may itim na likido. Malapot, kumikilos, humihinga, na parang may sariling pulso. Mula doon ay may mga boses. Hindi lamang isa,
Hindi dalawa. Parang may mga nilalang na sabay-sabay nagsasalita. Ang isa ay mababa, ang isa ay matinis. Narito ka na. Wala na siya. Wika ng mga ito. Nanlamig ang mga tuhod ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong ipikit ang mga mata. Gusto kong magkunwaring hindi ko nadidinig. Ngunit naalala ko ang sulat sa aklat. Naalala ko ang aking ina. Kinuha ko ang lubid na gawa sa buhok ng kabayo. Mabigat ito sa kamay. Parang may sariling bigat na hindi galing sa pisikal na anyo. Isinuot ko ang anting-anting sa leeg at binuklat ang aklat. Nang bigkasin ko ang unang orasyon, nagbago ang hangin. Biglang lumamig. Biglang bumigat. Ang itim na likido ay umalsa. Umugis. Hindi buo. Hindi malinaw. Parang aninong pilit nagkakaroon ng anyo. Hindi ikaw si Manggado. Mahina ka. Wika ng mga nilalang. Tama ito. Nanginginig ang mga kamay ko. Pawis na pawis ang likod. Halos hindi ko mailabas ang mga salita. Ngunit nagpatuloy lamang ako. Sa bawat bigkas ng orasyon, napapasigaw ang nilalang. Hindi sa sakit, kundi dahil sa galit. Nararamdaman kong sinusubok nito ang isipan ko. May mga bulong sa aking ulo. Iwanan mo na sila. Hindi mo yang kaya. Hindi ka mahalaga. Wika ng nilalang. Napahinto ako. At doon, muntik na akong bumigay. Biglang may malamig na ihip ng hangin sa likod ko. Hindi galing sa nilalang, kundi parang pamilyar. Naalala ko si Manggado. Kung paano siya tumingin kapag natatakot ang mga tao. Hindi mayapang, hindi galit. Tahimik lamang at matatag. Huminga ako ng malalim at muling binigkas ang orasyon. Buong lakas, ipinulupot ko ang lubid sa paligid ng puno. Habang ginagawa ko ito, ang itim na likido nagwala at kumalat. Umakyat sa kahoy at pilit pumasok sa katawan ko. Ngunit nang maisara ko ang huling buhol, may nadinig akong tunog. Isang matinis na sigaw. At pagkatapos, napuno ng katahimikan ang buong paligid. Ang itim na likido ay unti-unting sinisipsip pabalik sa puno. Ang mga ugat ay gumalaw na parang nilalamon. Napaluhod ako sa lupa. Hinihingal. Nanginginig. Buhay pa ako. Hindi na ako nagtagal. Alam kong 2 pa ang natitira. Tumayo ako. Sugatan ng loob. Pagod ang katawan at naglakad na palayo. Ramdam ko pa rin ang mga matang nakasunod. Ngunit hindi na ako lumingon. Ang susunod na haharapin ko ay ang kuweba sa paanan ng bundok. At ayon sa aklat, ito ang mas marahas sa 2. Hindi pa ako nakakabawi ng hininga nang marating ko ang paanan ng bundok. Habang papalapit ako, unti-unti na parang namamatay ang mundo. Walang tunog ng kuliglig. Ni walang ibon. Wala ding kahit anong buhay. Ang lupa ay kulay abo. Hindi ito alikabok, kundi parang abo ng mga bagay na matagal nang sinunog. Ang mga puno ay nakatayo pa rin, ngunit tuyong-tuyo, na parang mga bangkay na nakalimutang ihiga. At sa gitna ng katahimikan, naroon ang kuweba. Malawak, madilim,
na parang bunganga ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Sa bungad nito, may bilog na ukit sa lupa. Tanda ni Mang Gado, durog na ito ngayon na parang sinira mula sa loob. Nilunok ako ng kaba. Kung nakawala ito, baka huli na ang lahat. Bago ako tuluyang pumasok, inilapag ko ang mga gamit sa lupa. Ang aklat, ang lubid, at ang anting-anting, at ang sarili kong dugo. Sinugatan ko ang palad ko gamit ang punyal. Hindi gaanong malalim, sapat lamang para pumatak. Hinayaan kong bumagsak ang dugo ko sa lupa, kasabay ng bulong na dasal na hindi ko na kailangang basahin. Alam ko na ito. Hindi dahil itinuro sa akin ni Mang Gado, kundi dahil nararamdaman ko. Iginuhit ko ang 3 bilog sa lupa. Isa para sa katawan, isa para sa isipan, at isa para sa hininga. Sa gitna, nilagay ko ang anting-anting. Binudburan ko ng asin sa paligid nito, at sa ibabaw ng asin, abo naman mula sa nasunog na dahon. Sa ngalan ng bantay at ng hindi dapat pangalanan, bulong ko sa aking sarili. Dali-dali na akong pumasok sa kuweba. Sa loob, mas malamig, mas mabigat. Ang mga bato ay parang mga ngipin, matatalas, handang kumagat. Sa kisame ay may gumagalaw. Dahan-dahan na parang balat na hinihila. At doon ko ito nakita. Nakadikit sa kisame ang nilalang. May balat ito na parang tao, ngunit hindi buo. 3 bibig ang magkakapatong sa gitna ng katawan. Lahat humihinga, lahat bumubulong. May mahabang galamay na gumagalaw sa dilim, parang naghahanap ng mahahawakan. Hindi ito sumigaw. Tumawa lamang ito. At dahil sa pagtawa ay may pumasok sa isipan ko. Mga alaala na hindi akin. Mga takot na hindi ko pa nararanasan. Bigla na lamang bumigat ang dibdib ko na parang may humihila sa akin paibaba. Ito ang ikalawang nilalang. Ito ang humihigop ng tapang. Bumagsak ito mula sa kisame. Hindi tumalon. Bumuhos na parang likidong laman. Sa bawat paglapit nito, nangihina ang tuhod ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong lumuhod, humiga at sumuko na lamang. Ngunit binuksan ko ang aklat. Hindi ko binasa ang mga salita. Binigkas ko sila. Isang orasyon para sa pagkaputol ng lakas. Isa para sa pagbalik ng hininga. At isa para sa pagsara ng daanan. Sa bawat bigkas, sumisigaw ang 3 bibig nito. Hindi sa sakit, kundi sa pagkagulat. Itinapon ko ang lubid. Hindi ito gumagana. Tumama lamang sa balat nito at nalaglag na parang patay na ahas. Tumawa muli ang nilalang at sa tawang yun, halos bumigay na ang isipan ko. Biglang naging mabigat ang mga paa ko. Naramdaman kong nawawala ako. Hindi sa katawan, kundi sa sarili. At doon, lumiwanag ang anting-anting ni Mang Gado. Parang may umapoy na araw sa loob ng kuweba. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na sandali ng malinaw. Basta ang alam ko lang, naglaban kami. Nararamdaman ko ang mga galamay sa balat ko. Ang kirot, ang lamig, ang pag-agos ng dugo ko sa bato. At sa gitna ng kaguluhan, nadinig ko ang sarili kong boses. Malakas, matatag, at hindi na nanginginig.
Nang masugatan ko ito, tumulo ang dugo nito sa sahig ng kuweba at ang dugo nito ay umusok. Doon bumalik ang lakas ko. Mabilis kong pinulupot ang lubid sa 3 bibig nito. Kasabay ng huling orasyon, ang orasyong hindi dapat bigkasin ng 2 beses sa iisang buhay. Unti-unting nalusaw ang katawan nito. Hindi sumabog, hindi nagwala. Kusang bumagsak sa sarili nitong anino hanggang sa buto na lamang ang natira. Tumahimik ang buong paligid. Isinara ko ang kuweba. 3 pato, 3 dasal, 3 patak ng dugo. At nang matapos ako, halos hindi na ako makatayo. Sugatan ng buo kong katawan, ngunit mas sugatan ako sa loob. Isa na lang ang pinakamalakas, ang nilalang sa balon. Huminga ako ng malalim at tumingala sa langit. Walang bituin na mga sandaling yun. Walang buwan. Alam kong kung ano man ang nasa balon, alam na nitong paparating ako. Madilim na nang narating ko ang balon. Walang buwan, walang bituin, walang kahit anong ilaw maliban sa gaserang hawak ko. Ang paligid ay kulay abo. Mga tuyong-tuyong damo. Mga punong nakayuko na parang nagluluksa. Ang mga ugat ay nakausli sa lupa. Pilit umaahon na para bang gusto ring tumakas. Sa gilid ng balon, may bakas ng lumang lubid. Punit, natusta, at balot ng ubo. Hindi na ito nakakulong. Huminga ako ng malalim. Ngunit kahit ang hangin ay parang may kamay na humihila pabalik. At mula sa loob ng balon, merong gumalaw. Unti-unti itong umangat mula sa dilim. Hindi ito may muka. Isang napakalaking bunganga lamang na nakabukas hanggang dibdib. Puno ng matutulis na ngipin. Ang katawan nito ay parang papel na balat. Halos makita ang mga ugat sa loob na gumagalaw na parang mga ahas. Ang mga kamay ay mahaba. Baliko. May mga galamay na sumusunod sa bawat kilos. At nang tuluyan itong lumabas, umalingaw-ngaw ang tunog. Parang libo-libong tao ang sabay-sabay na umiiyak. Nanginig ang lupa. Nagbitak ang kahoy. At napaluhod ako. Ito ang pinuno. Ito ang dahilan ng lahat. Humigop ito ng hangin at nawala ang lakas ko. Parang may kamay na pumasok sa dibdib ko at pinisilang baga ko. Hindi ako makahinga. Nanlabo na ang paningin. Lumuhod ako sa lupa at nanginginig. Ngunit hindi pwedeng dito ko mamatay. Hindi pa. Hinugot ko ang punyal ni Manggado at hiniwa ang aking braso. Hinayaan kong dumaloy ang dugo. Mainit. Totoo. Buhay. Pinatakan ko ang anting-anting, ang lubid at ang lupa sa paanan ko. Sa dugo ng nagbabantay at sa hiningang hindi kusang binibigay. Wika ko sa aking sarili. Lumiwanag ang lubid. Hindi na ito basta lubid lang. Isa na itong latigo ng liwanag. Tumalo ng nilalang mula sa balon. Hindi bumagsak, kundi bumulwak na parang dilim na may sariling galaw. Gumagapang ang mga galamay nito sa lupa. Mabilis at parang gutom. Hinila nito ang binti ko. Tumama ang likod ko sa lupa. Dumugo ang ulo ko. Sinakal ako nito at pilit hinihigop ang hininga ko. Dumilim ang paningin ko ng mga sandaling yun. At sa gitna ng dilim, naalala ko ang aking ina, ang mga bata, ang bayan. Hindi pwedeng dito ito matapos.
Piniga ko ang sarili kong sugat at pinalo ang dugo ang kamay sa katawan ng nilalang. Sumigaw ako ng orasyon, hindi sa hangin, kundi sa laman. Sa bawat bigkas ay pumuputok ang balat nito sa gintong liwanag. Ang mga sugat ay hindi na naghihilom. Sa halip, naglalabas ng liwanag mula sa loob. Napahiyaw ito, hindi sa galit, kundi sa takot na mga sandaling yun. Hinila ako ng balon, parang may pwersang bumubukas sa ilalim ng lupa. Hinihila ang halimaw pabalik. Pinulupot ko ang latigo sa katawan nito, sa bunganga, sa galamay. Hindi ka sa amin at hindi ka nababalik pa rito. Wika ko. Sa huling pagtatangkang humigop ng hangin, tuluyan itong hinila ng balon. Pinunit ang katawan nito na parang papel. Isang matinding liwanag ang sumabog. At pagkatapos, katahimikan. Bumagsak ang balon. Gumuho ang lupa. At tuluyang nilibing ang dilim. Sa loob ng 9 na buwan, gabi-gabi akong bumabalik. May asin, may anting-anting, at may dugo. Sinelyuhan ko ang lupa. Dinasalan, binantayan hindi bilang albularyo, kundi bilang isang saksi. Unti-unting gumaling ang sakit ng bayan. Nagising ang mga bata. Tumigil ang pagsusuka ng mga magsasaka. Muling pumalaot ang mga mangingisda. At nang bumalik ako sa San Pablo, sinalubong ako ng aking ina. Malakas, buhay, at yakap ang matagal ko nang inaasama. Hindi nila alam ang buong katotohanan, ngunit ayos lang yun. Hindi ako naging albularyo, hindi rin bayani. Ako ang bantay. At simula noon, hindi na muling nagparamdam ang dilim sa San Pablo. Bumalik ang katahimikan sa gabi. Naging malamig ang hangin, ngunit hindi na masama. At ang balon, nanatiling nakabaon. Walang pangalan, walang palatandaan, at walang sinuman ang muling magbubukas nito. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.